ang tanong ko naman dito patungkol sa ano ay ang one rider party list ba? Paano pagboto niyan? Kasi dalawang seat kayo no. So pumirma ba ang one rider party list sa impeachment ni VP Sara? Nawala yung sound mo, Brother Oli. Okay. Yes. Ulitin ko no, medyo may nang ano. Okay. Yung ano po ba, yung inyong yung inyong party list do. So two seat yan. Yan ba ibig sabihin na meron kayong parang dalawang nakaupong congressman? Yes. Diba? Oo. So ang one rider party list po ba ay pumirma doon sa impeachment ni VP Sara? Hindi one rider party list. Si Congressman Rods Gutierrez pumirma. Na representative ng one rider party list. Pumirma. Yes. Ibig sabihin, kaya kinaklarify ko kita, Brother Oli, ang pumirma ay one rider party list. Ang pumirma, isang representative ng one rider party list. At, Brother Oli, paglilinaw sa'yo, Opo. Simula nung ako yung maging sundalo at maging pulis, ako talaga may sariling paninindigan eh. Bagamat kami magkasama sa partido, simula, nag-uusap kami, pero never na didiktahan niya ako, never na didiktahan ko siya. Ganon ang aming setup. So sa madaling salita, may isang independent at may sariling utak. Siguro, ganun sa pananaw ng iba. Basta ako, kung anong alam kong tama, Brother Oli, doon ako. Hindi, kasi ang masigit kong pinapalagan, taong bayan eh. Hindi naman yung, with respect to one rider party list, hindi naman one rider party list nag-upo sa akin eh. Taong bayan. Even Congressman Rods Gutierrez, ang nag-upo sa kanya, taong bayan. Hindi yung partido. Actually, kaya loyalty ko sa taong bayan. At gusto ko, kaya kong humarap kahit kanino. Ako nga tatanungin nyo, ang nag-upo kay Representative Gutierrez, ikaw pa nga eh. Dahil kayo talagang kilala dyan sa one rider na yan eh. Actually, hindi ako. May tiwala lang ang taong bayan, yung mga bumoto. But then, still, taong bayan pa rin. Taong bayan. Oo. Kaya, kung mapapansin mo, lagi kong dinidiinan yan eh, na dapat ang loyalty natin sa taong bayan, hindi kay Pedro, hindi kay Juan. Dahil wala naman tayo sa posisyon kung hindi tayo iniloklok ng taong bayan. Pero sundan ko yung kanina, so meron kayong dalawang upuan, dalawa kayong congressman na nakaposisyon, so ibig sabihin, si Representative Gutierrez pumirma at si Colonel Busita ay hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. Tama na po yan. Yes. Ibig sabihin, may partido kami pero may dalawa kaming katauhan. Ayun. Okay. So maganda yon at hindi pumirma. Ngayon, kung sakali naman ay kayo papala rin at mananalong senador at gumulong na nga itong patungkol dito sa impeachment ni VP Sara. So, syempre ang magko-convict dyan or mag-declare na not guilty isang senado. Kayo po ba ipipirma o kayo ba ay ikukonvict si VP Sara or hindi? Lilinawin ko, Brother Oli, Hindi ko ito tinuturing na ako'y politiko. Ibig sabihin, may isa akong salita. At pinag-uusapan pa lang ito, alam ko na ang dulo. Ibig ko sabihin, hindi ko gagawin na lalaruin ko ang taong bayan. Para maging malinaw sa'yo, Brother Oli. Di ba? Every time na madidinig mo ang Kongreso nagkakandak ng investigation, ang kabuntot yan in aid of legislation. Ibig sabihin, kaya kami nag-iimbestiga ay para yung nakikitang problema ay magpasa ng batas na kung saan mariresolba ang problema. At wala naman akong political affiliation para sabihin ito sa'yo. Ipagpalagay, may mali sa paggamit ng pondo sa Office of the Vice President. Tanungin kita, siya lang ba? Maraming ahensya ang may confidential funds. So, bagamat wala akong ebidensya,
eh siguro naman, hindi ako magkakamali na kung may mali sa paggamit, definitely, hindi lang Office of the Vice President. Oh. Ngayon, ipagpalagay, pumirma ako sa impeachment ni VP Sara. Ay hindi ko kayang tayuan yun eh. Bakit? Ay naniniwala ako, hindi lang naman sa Office of the Vice President may problema eh. Ngayon, ipagpalagay na ako'y pumirma at na-impeach nga si VP Sara, shortcut na natin. Mariresolve ba nun ang problema ng taong bayan? Makikinabang ba ang taong bayan? No. Hindi makikinabang ang taong bayan doon. Eh, hindi ko pwedeng kalimutan ang nagluklok sa akin taong bayan. Eh, isang malaking panloloko yan na iniluklok ako tapos hihigit kong pahahalagahan ang iba. Eh, hindi naman ako, brother, gusto ko rin naman ng pera pero hindi ako mahilig sa pera na parang ibebenta ko yung aking prinsipyo. Sino ba naman tao hindi gusto ng pera? Pero kung prinsipyo ng pag-uusapan, kalimutan muna natin ang pera. Kasi, nagbibiro nga ako sa mga kaibigan ko. Kung sana pag namatay, madadala mo sa hukay yung pera. Ay baka pumirma na rin ako. Para pagdating sa kabilang buhay, di VIP ako. Hindi naman madadala eh. Ibig sabihin, prinsipyo ito. Oo. Kaya yung sinasabi mong kung palarin at makarating sa Senado, maninindigan pa rin ba ako? Eh alam mo naman, naka-record yung video na yan. Hindi ko kailanman, kahit sa guni-guni, hindi ko naisip na dadayain ko ang taong bayan. Madidisgrasya yung mga pangarap ko na paglilingkod, madidisgrasya yung mga gusto kong maresolba kapag niloko ko ang taong bayan. Mabigat yon. Mabuti na kung sa 6-year period, yung pangarap kong gawin para sa taong bayan, magagawa ko. Siguro, pwedeng dadayain ko ang taong bayan. Pero hindi eh. Mahabang proseso itong mga problemang nakikita ko na dapat solusyonan. Ang pangarap ko lang naman, Brother Oli, dating ng araw na mamamatay na ako, yung alam kong problema ng taong bayan, kahit papaano, may ma-share ako na solusyon. Actually, gusto ko yung narinig ko sa inyo, Colonel Busita, dahil kami naman ay patas din. Kasi sabi ko nga, pwede nyong imbestigahan kung gusto ninyo ang confidential funds. Pero imbestigahan nyo lahat. Para kasi na-focus tayo ang ating gobyerno ngayon sa puro si Sara. Parang lahat ay mabait, lahat santo, si Sara, VP Sara ay demunyita. Ganun ang spin na lumalabas sa ano. Kaya yung tao ngayon, hindi natin marin masisi kasi kaya lumilinya eh. Ano ba? Saan ba ito? 'Di ba? So doon ang anuhan niyan. At tama naman po kayo. Kasi nga kung pipirma kayo at puro si VP Sara lang, wala ring maitutulong sa bansang Pilipinas. Ngayon, Definitely. Oo. Patungkol naman dito dahil sa pagtulong. Opo, sige. Brother Oli, sundan ko lang yung sinabi mo, no? Sige. Kung sasang-ayon ako doon sa nabanggit mo, parang pilosopo naman ako. Para sa akin, hindi naman kailangan imbestigahan lahat eh. Para bang naging experiment lang na, parang may problema. Sapat na yun eh, para magsulong ng batas eh. Para sa akin pasensya kung mali ako. Para sa akin, hindi naman kailangan imbestigahan lahat eh. No? Pero dahil doon sa investigation na yon, makikita na dapat pala ganito, dapat ganito. Kasi marami namang matatalinong kongresista eh. Matatalino, magagaling, abogado, at talagang hasa. Ibig sabihin, kumbaga sa isang experiment, nag-experiment ka na isang bagay, hindi mo na kalang i-experiment lahat eh. Nakukuha mo yung punto ko? Kasi kung i-imbestigahan naman lahat, baka tapos na yung another Congress, di pa tayo tapos. Parang wasting time. Ibig sabihin, kung maging objective tayo, huwag ganon ang punto ko dito. Kasi gusto ko, Brother Oli, pagka nagdesisyon ako at pumabor ako sa isang bagay, kahit saan ka mo ko tanungin, kahit dyan sa
anywhere. Kaya kong sagutin sa ng diretso at kaya kong panindigan. Hindi ko ugali yung sasang-ayon o peperma na hindi ko kayang panindigan. So, pero kasi ito yung tama naman yung sinabi nyo, hindi naman pwedeng imbestigahan lahat. Kaya lang reality puro si BP Sara lang ang napipiga dito. Di ba? Ngayon may impeachment kay BP Sara, mas marami pa nga yung iba na impeachable offense na nagagawa. Pero again, si BP Sara na naman. Ito halata naman at alam natin na ito ay may kulay politika. Sabi ko nga kahit impeachment or kahit itong in aid of legislation medyo na sinasabi nila ay may kulay talagang politika rito. Colonel. Sarap sulitin ang weekend with Boys and Grahams Quality Care. Yes, ma'am! Pag tiningnan mo, ibig sabihin, yun ang sinasabi ng taong bayan. At napakahirap naman pasinungalingan. Kasi nga, pagka pinasunungalingan ko ang pulso ng taong bayan, parang ang hirap naman, no? Sabihin ko na hindi ganon. So, yun nga. Kaya, ang punto dito kasi, ipagpalagay nga, ipa-impeach natin. Ang tanong, na-resolve ba yung problema? Hindi naman. Hindi. Lalong ang daming problema Tapos, nagbabanggaan, nag-aaway-away. Ito nga lang pagperma-perma. Ang dami ng kongresista na hindi malaman kung paano magpapaliwanag sa kanilang distrito. Di ba? Marami nang nagagalit sa kanila. Nagtatampuan na, nag-aaway-away na. So, talagang hindi maganda ang magiging resulta nito. At kung sakali, tuloy ko na, kung kayo'y palarin, anong unang yung priority ninyo na plataforma na gagawin dyan sa Senado? Alam mo, Brother Oli, mabuti na itanong mo yan. Pumasok tayo sa politika hindi para magkatitulo. Pumasok tayo sa politika dahil na-realize natin na hindi naman ako mabubuhay ng 500 years. Na pag may problema ang motorista, nandiyan si Colonel Busita. Kung kailangan batas. Okay? At kaya ko naman sabihin sa iyo, Brother Oli, na isa ako sa mga masipag na kongresista. Nagtatrabaho sa labas at loob ng Kongreso. May mga, siyempre, bilang bagong kongresista, ang pinaka higher level lang na makaya natin dyan, member ng committee. Member ako ng iba't ibang committee, may mga naipasang batas na may partisipasyon tayo at may mga batas na nakikita nating hindi tama para sa taong bayan, may mga naharang tayong batas. So, nagawa natin yon. Pero yung panukala nating batas na magpoprotekta sa mga motorista, yung Fair Traffic Apprehension Act, na kung saan pag mali ang huli sa iyo at nag-contest ka, magkakaroon ng compensation at paparusahan yung police o enforcer. Hanggang lang natapos hanggang committee level lang. Tapos yung motorcycle for hire, 5 months na sa Senado. Isa ako sa mga author dyan. Mukhang hopeless to. And all the rest na panukala nating batas, nakabinbin pa rin sa committee. Ibig sabihin, nakikita ko na kahit mag-stay pa ako ng 3 years sa Kongreso, mauulit at mauulit ang mangyayari. Baka sasabihin ninyo, inutil ka naman, wala kang ginawa. Bakit ko hihintayin yon? Now, maliban dyan, Brother Oli, ang dami kong nakitang problema ng ating bansa na dalawa lang ang kailangan posisyon at dedikasyon. So, ang dami nga. At kaya, sabi ko nga, ang isa pang problema ng mga motorista, maliban doon sa mga nabanggit ko sa iyo, ilang libo na ang motorista na na-revoke ang lisensya dahil doon sa implementing rules and regulations na ipinatutupad ng LTO, na yung demerit system. May problema doon kasi walang yung ini-implement nila, hindi naman inutos ng batas Ngayon,
bakit gusto rin natin bigyan ng atensyon yan kung maluklok tayo sa Senado? Imagine, Brother Oli, bawat violation mo, pag mumultahin ka ng LTO, lalaki ng multa. Then, pag nag-accumulate yung demerits mo, outright revocation. Samantalang, ang dami namang napatunayan natin na maraming pulis, maraming enforcers ng LTO, kahit mga opisyalis nila, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. So, ibig sabihin, hindi naman ako magsalita nito, Brother Oli, kung wala akong ebidensya eh. Dahil pag kinwestiyon ako, hindi ko kayang panindigan. May mga ebidensya tayo eh. Na ang dami ng biktima ng maling panguhuli ng mga law enforcement personnel. So, ibig sabihin, kapag na-revoke ang lisensya ng mga motorista, hindi lang naman silang pinaparusahan eh. Pati pamilya nila. Pati yung mga pinagtatrabahuhan nila. Halimbawa, Brother Oli, 50 years old ka, ang kaya mo lang magmaneho. Paano ka pababalik? Ano pang saysay na ikaw ay isang tao, isang pamilyado, responsable ka naman na dahil sa kapalpakan ng ibang mga ahensya, nasasacrifice ang buhay mo at ng iyong pamilya. Kaya yan, yung isa sa mga bibigyan natin ng atensyon kung palarin tayo at magtiwala ang taong bayan, maluklok tayo sa Senado. Marami pang problema na mga ipinatutupad ng LTO na dapat ayusin. Kaya lang, pag dinitalye ko ito sa iyo, masyadong mahabang kwento. So, sa madaling salita, Colonel, sa madaling salita, yung mga hindi na aksyonan na dapat yung pinasa sa batas dito sa sa lower house, hindi na naasikaso ng Senado, ay itutuloy ninyo. Yes, definitely. Number 1 yun. Number 2, Brother Oli, madalas nating madinig yung food security, di ba? Pasensya kung mali ako. Kapag pinag-usapan ang food security, ang tingin ko parang binobola lang yung ating mga kababayan eh. You know why? Ako bilang retired police, napakahalaga, Brother Oli, ng structure. Ano yung punto ko? Sa kasalukuyan, ang Department of Agriculture hanggang regional level lang. Bakit? Yung provincial agriculture, ang boss noon, governor. Ang municipal agriculture officer, ang boss noon, mayor. Paano naman maipapatupad ng maayos yung magagandang programa ng Department of Agriculture kung iba-iba ang boss? Hindi ko sinasabing irresponsible ang mga governors, hindi ko sinasabing irresponsible ang mga mayors. Pero Brother Oli, kung ikaw ang nasa Department of Agriculture, paano mo ida-direct ang provincial agriculture officer, ang municipal agriculture officer? Hindi naman ikaw ang boss. May kanya-kanyang boss yun eh. So anong resulta? Yung programa ng pamahalaan hindi makarating ng maayos sa mga magsasaka. O ngayon, ang daming idle, ang daming nakatiwangwang na lupa. Samantalang, alam mo, ang parents ko, mga kapatid ko, magsasaka. Mahal ang labor, mahal ang seeds, mahal ang fertilizers, harvest, mahal din ang labor. So pag ikaw ay maliit na magsasaka, ang laki ng kapital, pag mamalasin ka, pati yung kapital mo na disgrasya pa, ay inutang mo lang yon. Kaya ang mga farmers, walang lakas ng loob. Ito pa, may nakausap akong mayor. Nagbigay ang Department of Agriculture ng traktor sa kanila. Dahil nga sa hindi magandang sistema, yung lupa nila puro bato. Anong ginagamit daw nila doon sa traktora? Pag may tumirik na sasakyan, pinanghihila na lamang. Ay milyones ang presyo niyan. Meron pa akong informasyon na nabalitaan. Ito ay medyo malaki ang kanyang palayan. Nasa 100 hectares. Siyempre, may corruption dyan eh. Nakakakuha siya ng malaking bilang ng seeds, sacks of seeds, and fertilizers. Sumusobra, nagbebenta pa. Pero pag ikaw ay maliit na magsasaka, hindi mo ma-avail yun dapat na makarating sa'yo. Anong resulta? Mababa ang production natin sa agrikultura.